na. Immigration na naman tayo. Gusto ko kumakabog na naman. This time sa Manila na naman ako pumunta. Kasi mas mura yung ticket. Kaya hindi ako dumaan sa Clark. Sayang kasi mas kilala na ako sa Clark eh. Pero mas mura kasi dito. Kaya dito ako dadaan. Kung makakadaan na. Ano na tayo, naka-check-in na ako. Hindi mo na pumila sa immigration. May plan B na nga ako kung hindi ako makakapasok ulit dito. Punta na lang kay Ate Tel. Malapit na lang naman yung bahay niya dito. Grabe yung ginawa sa akin ng immigration ha. Parang gusto ko na lang matulog dito at magstay dito. Ayoko na. Ngayon o, nasa harap ko. Ayoko muna. Kape kasi ako eh bago umalis. So actually, wala akong Korean money. Sakto lang pambili ng SIM yung Korean money ko. Pag sinabi ko sa inyo talagang survival mode ito, itong trip na to, totoong survival mode. Hindi yun for content. Totoo talaga. Ganoon talaga ang aking estado ngayon. Shit. Grabe nagawa sa akin ng immigration. As in, ayokong pumasok. Oras na. Buting na yan. Ayoko pumasok. Grabe yung anxiety ko ah. Doon napaalis naman ako dati. Pero kasi nakaka-trauma talaga as in. 5 beses, 6 na beses ako na natatarget ng immigration. Ayoko na. Pero kasi naka-multiple visa na ako dahil. Multiple visa! Mamaya ako kwento kung bakit. Paano? Hindi ko rin alam kung bakit ako na multiple visa eh. So anyway, sige. Nasa Korea na ako. Pasensya na, ang bilis ko mag-change ng topic ha. Mamaya ako ikukwento. Pero problema ko ngayon kung saan ako pupunta paano ako pupunta sa destination ko kasi tipid nga ako. Hindi pwedeng puro taxi. Hindi ko na mag-taxi. Kailangan natin matuto. Kaka-edit ko lang nung vlog na naliligaw ako. Hindi kami magkasundo ng Korea. Tapos ngayon dito na naman ako. Ulit-ulit tayo. Kasi hindi tayo matuto. Ulit-ulitin natin yan. Mga linti kayo. Kasi Incheon na tayo. So hindi ko na naman alam kung saan ako pupunta. Pero ang target ko, train. Sana magkahanapan kami. Alam nyo, kanina pa akong 12:06 dumating. 1:40 na. Ang dami kong pinagkagagawang katangahan. Alam nyo, akala ko boarding gate na siya. Tapos nakapila na kami. Ang dami namin. Ang tagal. Almost, ano na yun? 30 minutes. Tapos nakita ko, bakit may mga lumalabas-labas na mga tao? Eh, boarding gate na yun. Tapos wala silang bag. Sabi ko, ala, pwede na ba lumabas? Nag-iba na ba yung rules? Pagtingin ko ganyan, naka-toilet. Toilet pala yun. Buwisit. At tagal ko naghintay. Tapos kanina, ang haba ng pila. Pagkahaba-haba ng pila. Sa immigration dito mismo sa Incheon. Ang tagal ko na nakapila. Papunta na eh. Malapit na ako sa sa foreigner's passport. Kemine. Malapit na. Na-realize ko, ba't ako yung walang arrival card? Yung mga kasabay ko meron. So, umalga naman ako. Mawala naman ako ng arrival card. Buisit. Kasi wala pa akong tulog dahil. As in, sobrang sabog ko. Kaya ayoko talaga nasabog. Hindi ko alam anong gagawin ko. Ayan na. Sana naman to. Parang tingin ko magta-taxi na lang ako. Hindi ko na kaya. 11 minutes lang naman eh. Parang hindi ko na kaya. Wala naman masyadong opa. Hindi naman katulad sa sa K-drama. Kayong masyadong dilulu. Para tingin ko hindi na ako mag-opa. Mag-aapam na lang ako. Ano ba? Lutong-luto na ako. Hirap na ako. 저기요, 물어봐도 될까요? 그 부천역에 가려면 어디에 가야 돼요? 여기로 가세요. Ay. Ayoko, parang gusto ko na lang mag-taxi. Ayoko. Taxi ako. Pasensya na sir. Hindi ko masusundan ng iyong payo. Masyado na akong sabog. Pasensya na mga Mar. Pero, taxi na lang ako. Hindi ko muna kayo matuturuan ngayon. Sarili ko nga, hindi ko maturuan kayo pa kaya. Alasan na naman to. Gusto ko lang namang lumabas. 저
부산에 2년 동안 살았어요. 공부했어요. 한국말. 부산 사투리는 안 쓰네. 아, 이제 없어졌어요. 학교차들이 더 없어요, 이제. 가깝죠. 와, 3만 원! Sa gabi na, nagkiligo ako dun sa bahay ng kasama ko. Hindi muna ako dumaretso kay Silvia. Tapos ngayon, papunta ako sa parang building na para nakuha ko yung SIM na libre na binigay ni basta common friend namin ni Silvia. Friend ni Silvia, tapos pinakilala sa akin, tapos naging friend kami. Tapos ngayon, nagtatrabaho kasi siya sa mga SIM card company. Kaya ayun, sabi niya bibigyan niya ako ng free. 1 month din yun. 39,000 won kaya ang load na may SIM na may for 1 month lang yun sayang yun, kaya kukunin ko na. Tapos bilan ko na lang daw siya ng kape minsan. Sige, basta wag ngayon, basta wala tayong pera. Laki tulo kaya ng SIM. Tay, 3 days na yun na pagkain at wala akong wifi ngayon, wala akong data. Sinusundan ko lang yung offline na ng neighbor map. Di ko lang alam kung accurate to. Bahala na. Pag ako nawala dito, hindi na kami magkikita ng SIM na yun. Kung alam nyo lang yung first day ko dito, konting-konti na lang, kukuha lang ako ng mga juice 실례합니다. 저 물어봐도 돼요? 물이 방 어디에 있어요? 네, 고맙습니다. Yung presko ng hangin ng Korea. Kahit wala akong pera, okay lang. Basta ang hangin ay sariwa. Isang pa. Rhyme. This is it. Survival mode with Ate Moy. Maghanap na rin tayo ng mga opa. Hindi, Diyos lang. Gusto ko nang maghirap kaysa magkaroon ulit ng opa. Ayoko na. Saya na akong nag-iisang naghihirap. Ay, traumatizer. Diyos lang pakakala nyo naman. Ano nang gagawin natin mga maal? Ligtas nyo naman ako. Diyos ko. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Kalang yun. Ang mahalaga, naghihirap ka, pero nasa Korea ka, di ba? Thrill, di ba? Ipapractice na naman yung utak ko. Tagal na kaya hindi gumagana nito. Wala. Bakit naman ang dilim dito? 6th floor. Look. Alam nyo na nangyari kapag dito na-upload. Bakit ang dilim? 실례합니다. 저기요. Excuse me. 안녕하세요. 네. Kuha ko na. Nai-freeload na tayo. Thank you. 신호연, thank you. 신호연 사장님, 너무 감사합니다. Libre siya, day. Sobra sa'yo kapag libre yung mga bagay-bagay, day. Ayan na ako. Google Map. Nakapag-withdraw ako ng manwon. 10,000 won. Hanggang saan nga ba abot ang 10,000 won mo? Hindi pa ako kumakain ng kahit ano. Try natin kumain. Magkano ba ito sa Philippine money? 400? I'm so blessed. Alam niyo yun? Kahit nag-i-struggle. Salamat, Panginoon. Kaya nga ganito na talagang gumura ako. Alam niyo ba, nag-rush lang ako. Paglabas ng visa ko, which is multiple visa. Mamaya ko kwento paano naging multiple visa yan. Pero, pagkuha ko ng visa, nag-book agad kami ng Isla Viaje, yung agency na laging tumutulong sa akin sa mga visa and flights. So, sa mga nagtatanong po kung saan po ako nag-i-inquire lagi, para sa visa ko po, na kahit nung last po, nung nag-single entry din ako, at saka ngayon, na multiple visa siya. Po ako lagi humihingi ng tulong at sobrang laking tulong po nila, lalo na po kapag pumunta ako ng Korea. Isla Viaje po. Good morning po! Thank you, sir, sa pagtulong lagi. Si Isla Viaje po is located po siya. May dalawa po kaming branch. Ito po yung main, Conception, Tarlac. Tapos yung namin po, yung branch po namin sa Tarlac po siya. Okay, so dalawang branch na po siya. So, you can just
Contact na lang po. Lalagay ko po dito yung contacts ng Isla Biyahe. Para sa mga... Hindi lang po Korea, di ba, sir? Yes, lahat po ng services na meron po sa travel and tour, kinakater po namin like airfare ticket po, hotel accommodation, packages, visa assistance, and so on. Okay, thanks, sir. Alright, thank you. Congrats po. Nag-book agad kami. Round trip. Punta ako sa kabila. Dapat dito eh. May kasunod ang opa. Tingnan nyo. Tama na. Migil na tayo. Kakahiling era lang eh. Walang mahal naman ng mga kape. Maxim lang, 2 plus na. 크로웨이베 넣어도 돼요? 이거? 아, 네. 네, 고맙습니다. Hindi ako makakatulog kay Silvia ngayon dahil bigla pala mag-sleep over si mama niya. Eh, hindi ko kasi nasabi na dumating na ako. Biglaan yung pagdating ko, pagsabi ko sa kanya. Sinabi ko na lang nung nasa immigration na ako. Hindi ako makakapag-sleep over dun kung nandun si mama niya kasi syempre baka ihag ko, magbulat ko. So, punta tayo kay Ara. Lintik na yan ha. Wala pa akong tulog mula kanina. As in, puro ako lakwatsa. Kasi walang permanenteng address ang putik. Hindi ako naman magrenta. 1,000 won. Actually, ano lang yun? Mga 900? 800? Pero, kung may matutulugan naman, di ba? Mga kaibigan ko naman. Ba't ka pa mag-hotel? 3 istasyon agad na puntahan ko, ha? Hala. Nakikita na ako ng shelter. Kasi, di ba, buong araw ako naghahanap ng matutuluyan. Shut up, woman. Ito. Kilala ko lang sa ano. Alam mo, kanina umiyak ako tapos sabi niya, I can save you. Ginawa ko. Dahil maganda ba ako doon? Ay! Dahil, ang oily ko naman. Dahil, para akong sunny side egg dahil na yellow pa. Pinagluto ko daw siya dahil binuksan, nag-ihaw lang ako lang. Ang kati. Ano ngayon sasabihin na kasi? Halatang hindi ka naligo. Grabe naman yun dahil. Kaya pala kanina nakita kami, welcome to Korea, sabi niya nga, tapos sinag ko, hala. At parang galing ka pang Pinas. Uy, nakamaltimula ko. Nagyayabang pa. Ay, wala nang yayabang pa yung F6. Divorce. Sa lahat ng divorce yung ano, Demure. ate ka naman. Hindi. Hindi naman yung expect kung tanong sagot. Rise and shine. 모양이 동그라미가 동그라미가 이할 거예요, 4할 거예요? 4. 4? 아! 근데 알겠어. 다 가지는 거 아니에요. 다 가지는 거 아니에요. 그럼 뭐야? 뭐 할 건데? 난 이겼다고 개만 했는데. 가지는 거예요. 한 개만? 엄마 여러 가지 살게요. 손님, 여러 아가씨, 이거 얼마나 5만 있어요? 원이야. Di ba? Gross day. Ganyan lang. Yun na lang yung ginagawa namin. 엄마 이모 Walang toothbrush. Ganyan lang. Wala. 가만히 있어야죠, 손님. 알겠죠? 손님, 가만히 있어야 되는데요. 님 돈 많아요? 아니요, 없어요. 없어요? 근데 왜? 아니, 이거 왜 어떡해? 받아요? Punta ako nga sa bahay ni Sylvia. Ang daming tumulong sa akin, Dan. Tinatanong nyo sa mga nagtatanong kung racist ba mga Korean. Siguro meron. Siyempre, meron. Kahit saan ka naman magpunta. Pero ngayon na
Nasa paghihirap ako na, nasira pa yung handle ko, handle ng luggage ko, hindi ko madala-dala. May mga part pa ng subway na walang elevator, tapos talagang ibababa ko yung mga adyuma, mga matatanda, mga bata. Hindi sila nagsasalita, pero dahil nga siguro alam nilang foreigner ako, so hindi sila nagsasalita. Tapos tutulungan lang ako, as in, bubuhatin lang yung ano ko, yung luggage ko. Tapos kanina, umuulan, may isang staff ng supermarket, sabi niya, you can stay here until the rain stops. Sabi niya ganyan, kasi nasa gilid lang ako, kasi ayoko maka-store ko. Wala kanina, natatawa ako. Ang daming nangyayari, lintik na yan. Pangatlong araw ko pa lang to eh. Since nakarating ako dito actually, may mga naging sitwasyon. Hindi ko na makukwento. Pero buti na lang may mga kaibigan na pinastay ako na off-cam. Si Ara, laking tulong niya. Tapos pare-pareho kami walang pera. Akala niyo ba content lang to? Hindi lang to content. Totoo talaga to. Wala pa nga akong payo, oh. Umuulan. 2 plus 1. 1, 3. Ito kapilate. 봉투 쓰세요. 또 먼저 미리 말씀하셔야 돼. 아, 네네. 죄송합니다. Gumawa ako ng 2 plus 1 na ano, kape. Para mabuhay tayo kahit pa paano ngayong araw. May nangyari kasi ngayong araw, nagising ako na ay balita, namatay na yung tita ko. Yung tita kong yun, siya yung parang pangalawang mama naming lahat. So kahit wala na siyang makain, bigla na lang magbibigay siya ng isang hita, leg part ng pritong manok. Kahit wala na siyang makain, talagang punta sa bahay, dadala niya ako. Sabihin niya, bigay mo kay Jen May para may makain siya. Kasi alam nila, sobrang busy kung hindi ako kumakain. Sobrang lapit sa akin ng titang yun. Kasi siya yung rason kung bakit ako nabuhay. Niligtas niya kami dalawa ni mama din. May na-post baby kasi ako. Tapos, ayun. Pinanganak ako, nahirapan si mama ko. Grabe yung paghihirap ni mama ko. Tapos, andun si tita. Hindi ako umiyak, hindi ako huminga. More than 30 minutes. Kasi nasakal ako during labor. Hindi siya sumuko. Ang ginawa niya, hinimas na niyang hinimas ng maligamgam na bulak dito sa chest part. Tapos, ayun. Huminga ako. Umiyak ako bigla. Doon ako nabuhay. So, talagang sobrang lapit. Hindi lang sa akin, sa aming lahat ni tita. Parang pangalawang mama na siya. At masaya ako kahit papano na nagkaroon kami ng last conversation about doon. Sabi niya, hindi ka talaga huminga, nag-violet ka na, tapos sinimas-simas kita dito, tapos ayun, umiyak ka na. O sumuko at hindi ginawa ni tita, sigurado wala ako dito ngayon. Tapos nagising na lang ako sa balitang, ayun na namatay na si tita. Actually, hindi na to bago. Yung mga pinaka malalapit sa aking mga relatives na mayapa, most of the time, nasa Korea ako. Ang hirap alam mo yun, hindi ko ma-explain yung emotions ko ngayon. Parang bittersweet. Knowing na her suffering ended, and it comforts me, actually. Ang hirap. Hindi ko pa nakausap si mama ko. Hindi siya sumasagot sa call. Baka umiiyak na niyan yun. Actually, lahat kami umiyak na. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Hindi rin ako makafocus sa trabaho. Anyway, I know she's up there. And she's good and happy. At wala nang paghihirap. See you on the other side, tita. Love you. We love you. Probably just put the voice over. I don't have the energy to talk. What are you gonna say? Here. I'm gonna say that this is like the shelter food I got from the woman team.
How much is How much is this again? This is the first meal. Unang kain ko ngayon. 4,000 something. Oh. 200 plus pesos. Tapos ganito siya kalaki. Or siyempre kung bibili ka sa Pinas ng super meal o meal sa Jollibee, medyo mura. Di ba? Pero ito yung pinaka-convenient na lunch pack. Maybe they consider nutrition every lunch box. First meal. 7 p.m. Brunch. Really? Plus dinner. Oh my god. I ate a lot yesterday. Merong itlog, fried rice, na may gulay. Tapos may gulay pa na parang menudo. Tapos meron pang patatas. So, nasa survival mode ka, dapat healthy ka pa rin. You're gonna say that you are waiting for the chips to be soggy. Ito po yung ano. Plano kong snacks mamaya. Snacks to ni Sylvia, pero pareho namin favorite. Kaya, hinihintay ko lang pag ayaw na niyang kainin. Tapos, naka-open. Tapos, magsasagi siya for 2 days. Yan yung pinakagusto ko. You're so weird. Bakit? It's so good, kaya. You never... Kaya, walang sayang na pagkain. Diba? I even have the new one. She will buy a new one. That's gonna be hers. And then mine will be the soggy one. It's so good. But you actually prefer this? Not the new one? No. Is it weird on your point of view? Yeah. May good news ako. So, nakapag-settle down na ako. Dito ko kay Sylvia ngayon. Wala naman dyan, wala din siyang choice. Masyado akong kawawa. Ito naman talaga yung plano na, na mag-stay ako sa kanya. So, maraming salamat talaga, Panginoon, sa mga binigay mong kaibigan sa akin. At may mga dumating ng budget ko na hinihintay. Actually, talagang pumunta ko dito na walang budget. Tapos, parang nilagay ko na lang sa hangin na, dadating din yung mga yun, kahit hindi ko alam kung kailan. Pero, sabi ko, dadating din yan. Hindi mo papabayaan ni Lord. So, ayun, dumating. So, ngayon, tama ako. So, lagi ko sinasabi na, I'll be okay. It's okay. Maybe I look like so fragile and vulnerable and weak right now. But, I'll be okay. Sobrang confident ko kapag sinasabi, I'm okay. I'm gonna survive. 26 days ako dito. Tapos talagang as in yung budget ko pupunta dito, ano lang, 20k. Ang dami nangyari for 3 days bago ako nakapunta dito kay Sylvia. Kasi dahil nga sa mga schedule, ang daming di na-align na plano, tapos rush. Hindi ko alam ba't ako nag-rush, actually. Pero, hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan ako papunta sa buhay ko. Hindi ko alam, pero saya kaya. Ang saya. Alam mo, kasi yung nasa isang kwarto lang ako, nasa isang lugar lang, tapos wala ginagawa. Tapos, alam mo yun, at least ito yung parang survival mode na talagang as in, kagana yung utak ko, productive ako. Gusto ko yung ganito eh. Yun nga lang, we got lost in translation sa mga ibang bagay, pero hindi ko alam bakit ang lakas-lakas ng loob kong magpunta sa ganitong sitwasyon. Tapos, sabi yun, nakakaligtas pa rin ako. Hindi ko din alam, hindi ko din maintindihan. Kapag ganito yung sitwasyon ko, tapos nag-ano ako na, okay lang yan, he will provide, it's okay. Kahit anxious na ako ng konti, tapos mawala na naman, okay lang yan. Ano mo magagawa ko, hindi ko na makokontrol. Adyan na ako sa sitwasyon na yan. So, ayun, sobrang lakas ng pananampalataya ko siguro. Sobrang lakas. Kaya ganyan na nakakasurvive pa rin ako kahit papano, not more than what I expect. It's all about learning during the process. Pero hindi ko lang kailan ako mag-learn. Pero I think I'm really developing. Tingin ko nga, tumubo na yung frontal lobe ko. Pag talaga binigay mo sa kanya yung 100% faith,
nothing is impossible. So ngayon, dito na ako. Wala ko na magkaroon ng plano, syempre. Hindi pwedeng yung wala talagang plano. Plano ko lang talaga kasi nga survival mode. So, yun lang. Gusto ko mag-enjoy ng walang-wala. Kahit walang-wala ka, dapat enjoy ka lang. Yan lang. Hindi ko alam kung ako lang to ha. Sana hindi lang. Pero kapag ganito na natatawa na lang ako. Tapos bigla, everything will work out. Everything is fine. So, yung stress na yun, kapag magpapastress ng double, diba? Mag-stress ka na lang kapag nandyan na. Huwag mo nang isipin. First time to first time na pumunta ako ng Korea nang walang plan. As in plan ko lang survival mode. Yan lang, ko alam. Tapos na multiple visa pa ako. O diba? Yung multiple visa pala, para naman makwento natin, para naman may background kayo, diba? Ang multiple visa, hindi ako nag-apply ng multiple visa as in. Dapat single entry lang. Tapos, actually, may doubt pa kami na baka hindi ako mag-grant this time kasi nga there's some circumstances. Tapos yung offload record ko, hindi siya maalis-alis. Mahirap siyang alisin. Nung nasa immigration ako, hinold pa rin ako sa immigration kasi nga dahil dun sa bad record ko 2020. Kapag kasi na-offload ka, dyan na lagi yan. Lagi ka tatanungin, bakit ka na-offload, ganito, ganyan, bakit, saan ka pupunta, ganito, ganyan. And I understand that. Pero sinuwerte ako kasi nga Manila ako pumunta, diba? Naging flight. Kasi mas mura yung ticket. So, sa Manila ako, hindi ako nag-like. First time ko sa Manila. Medyo hindi ako nag-nervous nun kasi akala ko mawawala na. Sabi kasi, last time ng tourist visa ko, basta uwi lang ako ng maaga na maging proof na nagko-comply ako sa, alam mo yun, rules ng mga tourists or travelers. Maalis daw yung record, pero hindi daw guaranteed yun, sabi ni sir. Tapos tinanong na naman yung tanong na, saan ka titira? Sa ex-boyfriend mo ba ulit? Laging yun yung tanong. Tapos sabi ko, ay hindi po. Nag-break na kami. Ulit-ulit na lang. Sa friend po, ako mag-stay. And I've been staying with her every single time na nasa Korea ako. Si Sylvia po, sabi ko. Tapos pinakita ko yung screenshot. Tapos nagulat si sir. Sylvia Kim, sabi niya ganyan. Pinapanood ko siya. Sabi niya ganyan. Nakilala siya, day. Kilalang kilala siya dun sa immigration. Tapos ang bait-bait ni sir. Sobra. Hindi ko nakita yung mga bugnutin na immigration officer na naging rason ko bakit ako talagang naging anxious kapag nasa airport na or umaalis. Tapos sabi niya, bakit ka naman magne-nervyos? Wala ka naman ginagawang mali. Sabi niya, sobrang bait ni sir. Sobra, as in. Grabe. Bakit ka naman magne-nervyos? Wala ka naman ginagawang masama. Sabi niya, ang bait niya. Grabe. Gusto ko siyang ihag. Sobrang salamat po, sir. Hindi po alam kung gaano ko po na-appreciate. Sobrang laking bagay po nung sinabi niyo yun sa akin. Hindi ko po makakalimutan yun. Sobra. Tapos ayun, nire-request daw ni sir na maalis yung ganong record ko. Yung offload record. Para wala ng problema next time. So, hopefully naalis siya. Tapos, hopefully na-gain ko na rin yung trust nila na I can manage myself here. Everything is working fine! Kaya ang saya ko. Salamat po. At yung multiple visa ko, ang laking part nun ni Ate Tel. Siya talaga yung as in rason bakit ako nagkaroon ng multiple din. At saka na-push ako na mag-apply agad ng visa. Sobrang salamat, ate. Sa inyo dalawa ni Sylvia. Hindi ko masasabi yung mga detail kasi baka mausog. Pero sobrang laking tulong ni Ate Tel kung bakit ako nakakuha ng multiple visa din. Kapag parang naging instrument siya. Actually, lahat ng mga tao ngayon surroundings ko naging instrument na para makaligtas o mabuhay lang ako din. Really? At nakikita niyo naman, sobrang transparent ko sa kung anong situation ko. Hindi ako nag-filter ng, okay lang ako, mayaman ako, madami akong pera, I can do this. Hindi. I'm really open about this kasi it's normal. It should be just normal. Alam mo yun? Kung walang-wala ka, just go with it. Just go right through it. Be in it. Kasi ayos din ang lahat. As long as you have faith. O kahit gaano pa katingin mong you're not capable. You are capable. Diba? Wisdom na yan. Literal na parang nasa k-drama ako. Ng mga main character na naghihirap. Pero nasa Korea. At least, diba? Nakaka-comfort yun. So, yan. Sana nag-enjoy kayo sa first day.
edit ko na to. Oo. Di naabot to ng mga ilang buwan o isang taon pa para ma-upload ko. Huwag kayo mag-alala. Hanggang sa muli! Bye! 어릴 적엔 비가 오는 게 싫었어. 운동장 밖에 엄마들 속에 안개 너를 볼 때면 그땐 그게 너무